Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon, ating susuriin ang paksa na sikretong malusok na bato, 5 dahon at luya para sa masiglang buhay. Alam niyo ba, mga kababayan, na may isang organ sa ating katawan na tahimik na nagtatrabaho 24 oras sa isang araw, walang pahinga at walang hinihingi? Ngunit kapag ito ay humina kahit bahagya, ang ating buong kalusugan ay apektado kaagad. Ito ang ating dalawang bato, kidneys. Ang ating bato ay parang central filter ng katawan. Araw-araw, kailangan nitong salayin ang mahigit 150 litro ng dugo, alisin ang mga lason, panatilihin ang mahahalagang sustansya, ayusin ang dami ng tubig, electrolytes, presyon ng dugo, at maging ang mahormona. Dahil sa maayos na paggana ng bato, ang katawan natin ay nakakaramdam ng magaan, malinaw ang isip, mahimbing ang tulog, at bihirang makasakit. Ngunit pagsapit ng edad 55 hanggang 60, ang bato ay nagsisimulang mas mapagod. Ang malason sa dugo ay unti-unting naipon dahil sa pagkain, gamot, edad, ugalingang pag-inom ng kaunting tubig at kakulangan sa tulog. Ang lahat na ito ay nagiging sanhi ng sobrang pagpapagod ng bato. Magpapadala ang inyong katawan ng maagang babala, ngunit marami ang hindi nagbibigay pansin. Walang ganang pagkapagod kahit walang ginagawang mabigat. Mabigat ang katawan, medyo mabagal kumilos, o madalas na bumubuntong hininga. Bahagyang pamamaga sa paa pagising sa umaga, nahihirapan magsuot ng sapatos, hirap matulog, hindi mahimbing, lalo na ang madalas na paghihi sa gabi. Pagkagising sa umaga, tuyo ang bibig at pakiramdam ay pagod pa rin. Ang lahat ng mga senyales na ito ay kadalasang iniisip natin na dahil sa edad, ngunit sa katunayan, ito ay hiyaw ng tulong mula sa inyong bato. Kung ang bato ay gumagana ng mahusay, ang katawan ay magaan, mahimbing ang tulog, matata ang puso, at mas kakaunti ang pagkapagod. Sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, mayroong isang napakagandang formula na napakadaling hanapin at ligtas para sa mga matatanda. Pinagsama nito ang 5 karaniwang dahon na may kaunting sariwang luya. Hindi niyo kailangan bumili ng mahaling gamot, hindi kailangan ng masalimuot na pagpapakulo. Kailangan lang dahon na nasa bakuran o sa palengke. Masarap inumin at lalong mabuti para sa bato, panunaw, at sirkulasyon ng dugo. Ngunit upang ang herbal na gamot ay magkaroon ng maksimum na epekto, hindi mawawala ang isang bagay na gumaganap bilang gabay, ang sariwang luya. Sa Oriental Medicine, ang luya ay itinuturing na guiding medicine. Ibig sabihin, ito ay tumutulong sa pagbukas ng daan, pagpapainit ng meridians, at pagpapalaganap ng sirkulasyon ng dugo. Dahil dito, ang mga aktibong sangkap sa 5 dahon ay mas malalim na makapasok sa bato at mas mabilis na makatulong sa pag-alis ng lason. Ang luya ay may 4 na napakahalagang epekto para sa mga matatanda. Anti-inflammatory. Binabawasan ang tahimik na pamamaga sa katawan. Pagkatapos ng edad 60, ang mahabang panahong banayad na pamamaga ay ang dahilan ng pagkapagod, pananakit, at hindi epektibong paggana ng bato. Ang luya ay nakakatulong ng malaki upang mabawasan ang kondisyong ito. Nagpapainit na katawan, lalo na mabuti sa gabi. Ang malamig na katawan, malamig na kamay at paa ay nagiging sanhing pag-ihi sa gabi at hirap sa pagtulog. Pinapainit ng luya ang katawan na sumusuporta sa natural at malalim na tulog. Nagpapataas ngang sirkulasyon ng dugo. Kung mahusay ang sirkulasyon ng dugo, sapat ang supply ng dugo sa bato para magsala. Nakakatulong ang luya na mas regular na dumaloy ang dugo sa bato. Sumusuporta sa panunaw, binabawasan ang pag-bloating at hirap sa pagtunaw. Ang mga lason na naipon sa bituka ay babalik sa dugo na nagpapahirap sa bato. Nakakatulong ang luya sa paglilinis mula sa ugat.
Kaya naman sa tradisyonal na gamot na ito, ang luya ay parang susi na nagbubukas upang ang 5 dahon ay magkaroon ng maraming beses na mas malakas na epekto. May 3 malaking benepisyo ang herbal na gamot na ito. Sa susunod na bahagi, tatalakayin ko ng detalyado ang bawat dahon at kung bakit nakakatulong ang ito upang mapabuti ang katawan, suportahan ang bato, at mapabuti ang pagsala ng dugo. Ang maaktibong compound sa 5 dahon ay may kakayahang bawasan ang mga lason, itaguyod ang paglabas ng ihi sa tamang ritmo, at bawasan ang presyon sa glomeruli ng bato. Lilinisin din nito ang katawan, pinabawasan ang bahagyang pamamaga. Kapag ang bato ay suportado, ang katawan ay mas kaunti ang pagpapanatili ng tubig, mas magaan, mas kaunti ang pagbloating, at hindi masakit ang makamay at pa, pagpapabuti ng tulog, pagbabawas ng pag-ihi sa gabi. Maraming kababayan ang umiinom nito ng tama, at pagkatapos lamang ng 7 hanggang 10 araw ay napansin nilang mas tuloy-tuloy ang tulo, mas malalim ang pagtulo, at mas kaunti ang pagkapagod pagising sa umaga. Pagkatapos ngang bahaging ito, tatalakayin ko ang 5 karaniwang dahon, hindi kakaiba, hindi mahal, ngunit naglalaman ng maraming napakalakas na aktibong sangkap na sumusuporta sa bato na bihirang ninyong mapansin. Bawat dahon ay may sariling mekanismo. Ang ilan ay natural na diuretic, ang ilan ay anti-inflammatory, ang ilan ay nagpapalamig, ang ilan ay nagpapababang asukal sa dugo, ang ilan ay naglilinis ng urinary tract. Lahat sila ay nagtutulungan na parang isang koponan ng herbal na doktor. Dahon 1, dahon ng plantain, Plantago magoro. Isang makapangyarihang diuretic na nagbibigay ng ginhawa sa bato. Marahil ay narinig niyo na mula sa mga matatanda na kung nahihirapan kayong umihi o nakakaramdam nga hapdi sa pag-ihi, uminom ng tubig ng plantain. Ngunit sa katunayan, ang epektong dahon ng plantain ay mas malawak, lalo na para sa mga may mahinang bato. Ito ay gumaganap bilang isang natural na bomba na tumutulong sa daloy ngihi ng mayos at dahan-dahan, nagdadala ng magalason upang mabawasan ang pasanin ng bato. Bakit napakabuti ng dahon ng plantain para sa bato? Ang dahon ng plantain ay naglalaman ng isang napakahalagang aktibong sangkap na tinatawag na autubin. Ito ay isang sangkap na pinaaralan sa modernong medisina na may epekto sa pagtaas ng paglabas ng ihi ng natural nang hindi nawawala ang electrolytes tulad ng Western medicine. Naglilinis din ito ng urinary tract, pinipigilan ang pag-ipon ng dumi, binabawasan ang uric acid sa dugo, kaya binabawasan ang panganib ng kidney stones at gouty arthritis. Bukod pa rito, ito ay anti-inflammatory na tumutulong upang mapawi ang banayad na pamamaga sa glomeruli at tubules ng bato. Dahil sa 4 na sabay-sabay na mekanismong ito, ang dahon ng plantain ay hindi lamang diuretic kundi nagpoprotekta rin sa istruktura ng bato at sumusuporta sa mas maayos na proseso ng pagsala ng dugo. Ang dahon ng plantain ay nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga, isang bagay na lubos na kailangan ng nga nasa edad 60 pataas. Nararanasan niyo ba na bahagyang namamaga ang inyong mga mata sa umaga? Bahagyang namamaga ang inyong mga bukong-bukong sa dulo nga araw? Nahihirapan magsuot ng sandalyas? O kapag pinindot ang balat ay nagiging malalim at matagal bumalik sa normal? Iyan ay senyales na ang inyong katawan ay nagpapanatili ng tubig. At kapag ang katawan ay nagpapanatili ng tubig, ang bato ay labis na nagtatrabaho. Ang dahon ng plantain ay nakakatulong upang ilabas ang sobrang tubig sa pamamagitan ng ihi, binabawasan ang pamamaga, ginagawang magaan ang katawan, at binabawasan ang presyon sa puso at vascular system. Maraming kababayan, pagkatapos uminom ng tubig ng plantain sa loob ng 5 hanggang 7 araw, ay madalas na nagsasabi sa akin, Dr. Renato, pakiramdam ko ay gumaan ang aking katawan,
Hindi na mabigat ang aking mapaa at mas madali na akong kumilos. Iyan ang napakalakas ngunit ligtas na diuretic at anti-swelling effect ng dahon ng plantain. Sumusuporta sa pag-alis ng uric acid at nakakapinsalang lason. Sa matanda na edad, bumabagal ang proseso ng pag-alis ng lason sa katawan. Ang uric acid, urea at iba pang basura ay madaling naipon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatanda ay madalas na nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan, lalo na sa malaking daliri sa paa, madalas na pag-ihi sa gabi, madilaw na ihi na may malakas na amoy, at pagkapagod na walang malinaw na dahilan. Ang dahon ng plantain ay nakakatulong na dagdagan ang pag-alis ng uric acid, sa gayon ay binabawasan ang pananakit ng kasukasuan, binabawasan ang panganib ng gout, at binabawasan ang pamamaga sa urinary system. Dahil dito, sa anumang tradisyonal na gamot na sumusuporta sa bato o urinary tract, ang dahon ng plantain ay palaging napaka-prominente. Bakit lalong kailangan ngang mga matatanda ang dahon ng plantain? Pagsapit ngang edad 60, ang inyong katawan ay madalas na nakakaranas ng tatlong problema. Kaunting pag-inom ng tubig dahil sa takot sa pag-ihi sa gabi. Ito ay nagpapahirap sa ihi at pinapagod ang bato. Daming protina sa pagkain, nagpapataas ng uric acid, bumababa ang kakayahan ng bato na magsala ayon sa edad. Hindi na kasing lakas ng dati ang bato. Nakakatulong ang dahon ng plantain na lutasin ang lahat ng tatlong problemang ito ng sabay-sabay sa pamamagitan ng pagtaas ng paglabas ng ihi ngunit sa natural na ritmo, nang hindi nagiging sanhi ang pag-ihi sa gabi kung inumin sa tamang oras. Nakakatulong din itong bawasan ang uric acid na napakabuti para sa mga may pananakit ng kasukasuan o gout. Pinabawasan nito ang pasanin sa pagsasalang ng dugo ang bato sa pamamagitan ng pagtaas ang pag-alis ang lason sa urinary tract. Ang dahon ng plantain na pinagsama sa luya ay nagpapalakas kang epekto ng doble. Sa herbal na gamot na ito, hindi natin ginagamit ang dahon ng plantain ng mag-isa. Ang pagsasama sa sariwang luya ay nakakatulong upang painitin ang katawan, itaguyod ang mas mahusay na pagana ng bato, dagdagan ang sirkulasyon ng dugo sa bato, bawasan ang pag-ihi sa gabi dahil sa lamig sa tiyan, at dagdagan ang pagpasok ng maaktibong sangkap sa dahon ng plantain. Sa madaling salita, ang luya ay tumutulong sa pagbukas ng daan, habang ang dahon ng plantain ay gumaganap ng gawain ng paglilinis. Sino ang dapat gumamit? Ang mga sumusunod ay lubhang angkop, may mahinang bato, matagal na pagkapagod, madalas na pag-ihi sa gabi, 1,3 beses, madilim na ihi na may amoy, mataas na uric acid o madalas na pananakit nga kasukasuan, ang manamamaga ang paa, muka, kamay, ang kumakain ng maraming protina, ang nangangailangan ng detoxification pagkatapos ng sakit o pagkatapos ng matagal na paggamit ng Western medicine. Makababayan, ang dahon ng plantain ay mukhang simple at tumutubo sa tabi ng daan, ngunit ito ay isang napakahalagang gamot sa paglalakbay ng pagtanggal ng pasanin sa bato. Ito ay ang unang dahon lamang sa 5 dahon na herbal na gamot. Sa mga susunod na bahagi, patuloy kong susuriin ang bawat isa sa iba pang madahon upang mas maunawaan ninyo at ligtas na may lapat. Dahon 2, dahon ng perila, Perilla frutescens, nag-detox mula sa labas, nagpapagaan ng katawan mula sa loob. Sa ating kultura, madalas na ginagamit ang perila tuwing nilalagnat, may banayad na ubo, namamaga ang tiyan o kapag mabigat at hindi komportable ang katawan. Hindi ito nakataon, kundi dahil ang perila ay may napaka-espesyal na mekanismo ng paglilinis. Nakakatulong ito sa katawan na maglabas ng lason sa pamamagitan ng pawis sa halip na itula ang lahat ng pasanin sa bato.
Bakit nakakatulong ang dahon ng perila sa paglilinis ng katawan? Para mas madali ninyong maintindihan, ang ating katawan ay may apat na pangunahing daanan ng paglabas ng lason, ihi sa pamamagitan ng bato, dumi sa pamamagitan ng atay at bituka, pawis sa pamamagitan ng balat, at hininga sa pamamagitan ng baga. Kapag matanda na, ang bato at atay ay karaniwang humihina, ang paglabas ng lason sa pamamagitan ng ihi at dumi ay bumababa ang bisa. Kung hindi magbubukas ng karagdagang pintuan, maypon ang mga lason na magpapabigat sa katawan, pagkapagod, hirap sa panunaw, hirap sa pagtulog, madalas na nilalagnat at pananakit ng kasukasuan. Nakakatulong ang dahon ng perila na magbukas ng isa pang daanan ng paglabas ng lason ang pawis. Dahil sa kakayahan nitong magpasingaw ang lamig at lason at magpalaganap ng dugo, nakakatulong ang dahon ng perila na maglabas ng pawis ng natural. Dahil dito, nilalagnat ito, nagpapainit ng katawan, at naglalabas ng lason sa labas sa pamamagitan ng balat, na binabawasan ang pasanin sa bato. Nagiging magaan ang katawan at mas madaling huminga. Binabawasan din kamprila ang pag-bloating at mas madaling tunawin. Sa madaling salita, binabawasan kamprila ang trabaho ng bato dahil inilipat nito ang ilang pasanin sa pag-detox sa balat. Ang kapansin-pansing mekanismo ng dahon ng perila sa paglilinis ng katawan. Ang dahon ng perila ay naglalaman ng maraming espesyal na aktibong sangkap tulad ng perilaldehyde na nakakatulong sa bahagyang pagpapalawak ng mga ugat at sirkulasyon ng dugo. Luteolin at apigenin, anti-inflammatory, anti-allergic, perila essential oil nagpapainit at nagpapagaan ng balat. At omega-3 ala nagpapababa ng pamamaga sa buong katawan. Ang masangkap na ito ay nagsasama-sama upang lumikha ang apat na mahalagang epekto: pagpapagaling sa lagnat at lamig, pagpapainit ng katawan. Ang matatanda ay madalas na nilalamig ang tiyan at kamay, paa, madaling dapuan ng lagnat at sipon. Nakakatulong ang perila na painitin mula sa loob, itaguyod ang sirkulasyon ng dugo, sa gayon ay sumusuporta sa tulog at binabawasan ang pag-ihi sa gabi dahil sa lamig. Sumusuporta sa natural na pagpapawis. Ang pawis ay isang daanan ng detoxification. Bawat patak ng pawis ay nagdadala ng asin, tubig at bahaging lason. Kapag madaling lumabas ang pawis, mas magaan ang pakiramdam ng katawan, mas kaunti ang pananakit ng ulo, at mas mahimbing ang tulog. Binabawasan din nito ang bahagyang pamamaga sa mukha at kamay. Binabawasan ang pamamaga at alerhiya. Maraming kababayan ang nakakaranas ng pangangati, alergi sa panahon. Nakakatulong ang perila na mabawasan ito dahil sa natural na anti-inflammatory properties nito. Binabawasan ang stress at nakakatulong sa mas madaling pahinga. Ang natatanging amoy ng perila essential oil ay may epekto sa pagpapatahimik ng nerbiyos, pagbabawas ng stress, isang salik na nagiging sanhi ng hirap sa pagtulog at pagpapapagod sa bato. Bakit lalong kailangan ng matatanda ang dahon ng perila? Sa edad na 60 pataas, ang inyong katawan ay madalas na may tatlong malalaking problema. Sarado ang mapores dahil sa mahinang sirkulasyon ng dugo. Ang mahinang daloy ng dugo ay nagpapalamig sa balat, hirap magpawis at naipon ang mga lason. Mahinang bato, hindi epektibong pag-detox. Ang mahinang bato ay mabagal magsala, nagpapabigat sa katawan, pagkapagod at hirap sa pagtulog. Madaling nilalamigan. Sa bawat beses na nilalamigan, lalong humihina ang katawan. Nilulutas ng perila ang lahat ng tatlong problemang ito ng sabay-sabay sa pamamagitan ng pagpapainit ng katawan, pagbukas ng pawis gland, pagpapataas ng sirkulasyon ng dugo, pagbabawas ng pasanin sa pag-detox ng bato, at pagsuporta sa panunaw at pagbabawas ng kabag.
Iyan ang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi na ang perila ay isang mahusay na dahon para sa parehong malusok at may mahinang bato. Ang papelang perila sa herbal na gamot. Ang herbal na gamot na itinuturo ko sa inyo ay isang kombinasyon ng 5 dahon na naglilinis, nagpapalamig at diuretic. Ang perila at sariwang luya ay gumaganap bilang gabay. Dito, ang perila ay ang dahon na tumutulong sa paglabas ngang lason sa pamamagitan ng pawis na lumilikha ngang isang karagdagang daanan ng detoxification upang suportahan ang diuretic na epekto ngang dahon ng plantain, ang pagpapalamig ng dahon ng pandan, ang anti-inflammatory ng dahon ng guava, bayabas, at ang paglilinis ng urinary tract ng dahon ng hisop. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong upang mabilis na mabawasan ang pamamaga, maging magaan ang katawan, masarap ang tiyan, mas malalim ang tulog at mas kaunti ang pag-ihi sa gabi. Maaring ihambing ang perila sa exhaust vent katawan. Kapag ang ventilasyon na ito ay maayos na nakabukas, hindi na sobra-sobra ang trabaho ngang bato. Sino ang lalong dapat gumamit ngang dahon ng perila? Ang mga sumusunod ay lubhang angkop, ang madalas na nilalamig ang kamay at paa, ang madalas na umihi sa gabi dahil sa lamig sa tiyan, ang madalas na pagod, pananakit nga ulo, at madaling nilalagnat, ang makaunti ang pawis, pakiramdam ay barado ang katawan, ang mga nagde-detox ngang bato at atay, ang mga madalas na namamaga ang tiyan at hirap sa panunaw, ang mga mahina ang gana kumain at hindi mahimbing ang tulog. Ang perila na pinagsama sa luya ay nagpapataas ngang init, detoxification at sirkulasyon. Kapag ininom kasama ngang sariwang luya, ang perila ay nagbubukas ngang daanan ng detoxification sa balat. Ang luya ay nagpapainit at nagpapataas ngang sirkulasyon. Ang bato ay nakakakuha ng ginhawa, nababawasan ang pasanin. Ang tulog ay mas malalim dahil mainit ang katawan mula sa loob. Mas kaunti ang pag-ihi sa gabi. Ito ay isang napakalakas na tambalan, lalo na angkop para sa mga matatanda sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar na madalas malamig. Mga kababayan, ang dahon ng perila ay simple ngunit nakdadala ng malaking halaga sa kalusugan. Kapag ginamit ng tama, hindi lamang ito nakakatulong sa pagpapagaling ng lagnat kundi naglilinis din ng buong katawan, ginagawang magaan ang pakiramdam, at sumusuporta sa mas mahusay na paggana ng bato. Dahon 3. Dahon ng pandan, Pandanus amarylifolius. Natural na pampakalma, naghahatid ng malalim na tulog. Narinig niyo na ba ang kasabihan na ang pinakamahalaga sa matanda ay ang tulog? Tama. Pagsapit ngang edad 55 hanggang 60, nagbabago ang biological clock ng utak, bumababa ang sleep hormones, at dagdagan pa ng mga sakit tulad ng pag-ihi sa gabi, pananakit, pagkabalisa, at digestive problems na nagpapahirap sa pagtulog at madaling magising. Kaya naman, sa herbal na gamot na sumusuporta sa bato at nagpapagaan ng katawan, pinili ko ang dahon ng pandan bilang ikatlong sangkap. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan kayong mag-relax, patatagin ang tibok ng puso, at dalhin ang katawan sa isang natural na malalim na tulog. Bakit nakakatulong ang amoying dahon ng pandan sa mas mahimbing na tulog? Ang espesyal na katangian ng dahon ng pandan ay nasa natural nitong essential oil na naglalaman ng nga aktibong sangkap tulad ng saponin, flavonoid, pampakalma, at malakas na antioxidants. Ang nga sangkap na ito ay direktang nakakapekto sa sympathetic nervous system na tumutulong upang mabawasan ang stress, pabagalin ang tibok ng puso at patatagin ang central nervous system. Lumilikha ito ang malalim na pakiramdam ng pagpapahinga. Sumusuporta ito sa utak upang maglabas ng melatonin, sleep hormone. Dahil dito, kapag umiinom ng tubig ng dahon ng pandan, mararamdaman niyo na gumaan ang inyong isip, nabawasan ang tensyon sa balikat, uminit ang katawan ngunit hindi mainit, at huminahon ang isip.
mas madaling makatulog ang katawan. Tatlong mekanismo na nakakatulong sa mga matatanda na mas malalim ang tulog. Ang mga matatanda ay madalas na nakakaranas ng 5 malalaking problema na nagpapahirap sa pagtulog. Mahinang bato, pag-ihi sa gabi, tensyon sa nerbiyos, masyadong aktibo ang utak bago matulog, mabilis na tibok ng puso, bahagyang palpitasyon, malamig ang katawan o banayad na pananakit. Nakakatulong ang dahon ng pandan na mapabuti ang lahat ng 5 problemang ito ng sabay-sabay. Pampakalma, nagpapatahimik nga utak. Direktang nakakaapekto ang amoy ng pandan sa bahagi nga utak na kumokontrol sa emosyon at tulog na nakakatulong sa mas malalim na tulog. Binabawasan ang pag-ihi sa gabi ng hindi direkta. Kapag relax ang katawan, hindi tensyonado ang bato, mas matatag ang daloy ng ihi na binabawasan ang pagising sa gabi. Pinatatag ang tibok ng puso. Ang mamatatanda ay madalas na nakakaranas ng palpitasyon sa gabi. Nakakatulong ang dahon ng pandan na patatagin ang puso. Bahagyang nagpapainit ng katawan. Hindi ito mainit kundi isang komportableng pakiramdam na nakakatulong sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo at mas malalim na tulog. Binabawasan ang tensyon ng kalamnan at banayad na pananakit ng ulo. Ang ilang aktibong sangkap sa dahon ng pandan ay may banayad na epekto sa pagpapagaling ng sakit na lubhang angkop para sa mga madalas na nananakit ang balikat at lig. Bakit napakahalaga ng dahon ng pandan sa herbal na gamot na may 5 dahon? Ang iba pang dahon tulad ng dahon ng plantain diuretic, binabawasan ang pamamaga, dahon ng perila nagpapalamig, nagdetox sa pamamagitan ng pawis, dahon ng hisop naglilinis ng urinary tract, at dahon ng guava, anti-inflammatory, digestive, ay nakakatulong sa pagpapagaan ng katawan at pagbabawas ng pasanin sa bato. Ngunit upang kayo ay makatulo ng malalim, tuloy-tuloy, at walang pagkabigla, kailangan ng isang dahon na may epekto sa pagpapatahimik ng nerbiyos, pagbabawas ng pagkabalisa, pagpapakalma ng isip, pagbabawas ng tensyon ng kalamnan at palpitasyon, at ang dahon ng pandan ang eksaktong dahon na nakakatugon sa lahat ng ito. Sa herbal na gamot, ang dahon ng pandan ay gumaganap bilang isang stabilizer ng isip at nervous system na tumutulong sa katawan na lumipat sa recovery mode. Kapag mahimbing ang tulog niyo, mas mahusay ang pagsala ng dugo ng bato, nagpapahinga ang puso, nagre-recover ang utak, mas matatag ang presyon ng dugo at mas maayos ang asukal sa dugo. Sa madaling salita, ang dahon ng pandan ay ang susi na tumutulong sa katawan na lumipat sa natural na healing mode. Sino ang dapat gumamit ng dahon ng pandan? Lubos kong inire-rekomenda ito para sa mga nakakaranas ng mga sumusunod na problema. Hirap matulog, hindi mahimbing, nakahiga ngunit patuloy na nag-isip, madaling magising sa gabi, madalas na pag-ihi sa gabi. Any 3 beses. Ang mamadalas na nag-aalala, may banayad na palpitasyon, pananakit na ulo dahil sa stress. Ang mga matatandang nakatira mag-isa o madalas mag-isip. Ang mga pakiramdam ay pagod na walang malinaw na dahilan. Ang makasong ito ay lubhang angkop at ligtas para sa paggamit ng dahon ng pandan. Ang dahon ng pandan na pinaksama sa luya, isang tambalan na nagpapatatak ng nerbiyos at sirkulasyon. Sa 5 dahon na herbal na gamot, mayroong sariwang luya na gumaganap bilang gabay. Kapag umiinom ng dahon ng pandan kasama ng luya, ang luya ay nagpapainit ng tiyan, pinipigilan ang lamig sa bato at binabawasan ang pag-ihi sa gabi dahil sa lamig. Pinatataas ng luya ang sirkulasyon ng dugo na nagdadala nga aktibong sangkap ng dahon ng pandan sa utak ng mas epektibo. Ang dahon ng pandan ay pampakalma. Ang luya ay nagpapanatili ng init, nagreresulta sa malalim at tuloy-tuloy na tulog, parehong nagbabawas ng stress sa buong katawan.
Ito ang dahilan kung bakit maraming kababayan pagkatapos ilapat ang herbal na gamot na ito ay nagsasabing pagkatapos uminom sa gabi, pakiramdam nila ay komportable, mainit-init at gustong matulog kaagad. Posibleng epekto. Ang dahon ng pandan ay napakabanayad at bihirang magdulot ng side effects. Gayunpaman, huwag uminom ng masyadong puro, huwag uminom bilang kapalit ng tubig sa buong araw. Ang mga may mababang presyon ng dugo ay dapat uminom sa hapon o gabi, 2,3 oras bago matulog. Mga kababayan, ang dahon ng pandan ay mukhang simple, ngunit para sa mga matatanda, lalo na sa mga madalas na hirap matulog, pag-ihi sa gabi, o banayat na pagkabalisa, ito ay isang napakahalagang natural na gamot. Kung kayo ay magtitiyaga sa loob lamang ng 7,10 araw, malaki ang pagbabago sa inyong tulog. Dahon 4. Dahon ng lotus, Nelumbo nucifera, nagpapagaan ng katawan, nagpapalamig, nagpapababa ng taba sa dugo, nagbibigay ng ginhawa mula sa loob. Ang dahon ng lotus ay simbolo ng kadalisayan, ngunit sa medisina, nangangahulugan din ito ng paglilinis ng lason sa dugo, pagpapalamig ng atay, at pagpapagaan ng katawan. Pagsapit ng edad 55 hanggang 60, bumabagal ang metabolismo ng katawan. Madali kayong makaranas ng mataas na taba sa dugo, mainit na atay at madalas na pagkapagod, namamaga ang tiyan at hirap sa panunaw, mabigat ang katawan at hirap kumilos, matagal na pagkapagod na walang malinaw na dahilan, hirap matulog dahil sa init sa loob, at pagising sa umaga ay pakiramdam ay irritable. Ang dahon ng lotus ay isa sa mga halamang gamot na nakakatulong upang mapabuti ang mga problemang ito ng napakabisa. Ang dahon lotus ay nakakatulong upang mabawasan ang taba sa dugo, nagpapagaan ng katawan mula sa loob. Ang dahon ng lotus ay naglalaman ng maraming mahalagang aktibong sangkap tulad ng luciferine, flavonoids, natural alkaloids, at tannins. Ang mga sangkap na ito ay may kakayahang magpababa ang masamang kolesterol, LDL, pumipigil sa pag-ipon ng taba sa atay, nagpapataas ng metabolismo ng taba, at nagpapatata ng asukal sa dugo. Lalo na, ang luciferina sa dahon lotus ay pinag-aralan na nakakatulong upang mabawasan ang pagsipsip ng taba mula sa bituka patungo sa dugo. Dahil dito, nagiging magaan ang katawan, nababawasan ang pakiramdam ng kabigatan pagkatapos kumain, nababawasan ang stress sa atay at ang presyon sa bato. Maraming kababayan ang may mataas na taba sa dugo at pagkatapos ang 2,3 linggo ang regular na pag-inom ng mahinang tubig ng dahon ng lotus. Pakiramdam nila ay magaan ang katawan, mas kaunti ang pagkapagod at init, at mas mabilis kumilos. Nakakatulong ang dahon lotus sa pagpapalamig ng atay, pagbabawas ng init sa loob. Isa sa mga dahilan kung bakit kayo madalas napagod, hirap matulog, dehydrated, uhaw, mainit ang ulo, at mabigat ang katawan ay dahil sa mainit na atay at naipon na init sa katawan. Kung malusog ang atay, malusog din ang bato. Kung mahina ang atay, kailangan ng bato na pasanin ang hindi na prosesong lason na nagiging sanhi ng pag-ihi sa gabi, pagkapagod at hirap sa pagtulog. Ang dahon ng lotus ay may malakas na epekto sa pagpapalami, pag-detox ng atay, pagpapalami ng katawan, paggawa ng isip na malinaw at pagbabawas ng hot flashes, lalo na sa gabi. Kung masyadong mainit ang katawan, napakahirap matulog. Ang dahon ng lotus ay nakakatulong upang bahagyang pababain ang init na lumilikha ng pakiramdam ng pagpapahinga mula sa loob. Sumusuporta sa pagpapatahimik, nakakatulong sa mas malalim na tulog. Kaunti lang ang nakakaalam na ang dahon ng lotus ay mayroon ding banayad na epekto sa pagpapatahimik dahil sa luciferine at alkaloids. Ang mga sangkap na ito ay nakakatulong upang mabawasan ang stress, pabagalin ang aktibidad ng sympathetic system,
bawasan ang palpitasyon at pagkabigla sa dibdib na lumilihang pakiramdam ng kalmado at magaan. Para sa mga matatanda, ito ay isang gintong epekto dahil ang hindi malalim na tulog, stress, mahinang bato, pag-ihi sa gabi at labis na pag-iisip ay nagpaputol sa tulog. Nakakatulong ang dahon ng lotus na dalhin ang katawan sa isang kalmadong estado, pagpapababa, pagpapahinga, kaya mas madali itong makatulog, mahimbing, at malalim. Bakit lalong angkop ang dahon ng lotus para sa mga matatanda? Ang mga kababayan na sumasapit sa edad na 60 ay madalas na nakakaranas ng 5 problema: mataas na taba sa dugo, madaling mabigat ang katawan at pagod. Nakakatulong ang dahon ng lotus na kontrolin ito. Mahina ang atay, mainit sa loop, hirap matulog. Nakakatulong ang dahon ng lotus na magpapalamig at mag-detox. Mabagal na panunaw, namamaga ang tiyan. Ang dahon ng lotus ay naglalaman ng tanin na nakakatulong sa mas mahusay na panunaw, tensyonado ang katawan, hirap mag-relax. Ang dahon ng lotus ay may banayad na pampakalma, nakakatulong sa pagpapahinga. Naipon ang lason na nagpapapagod sa bato. Kapag nabawasan ang pasanin sa atay at taba sa dugo, nagpapahinga ang bato, nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Kaya, ang dahon ng lotus ay hindi lamang nagpapagaan ng katawan kundi nagpapagaan din ng bato at atay. Ang dahon nga, lotus na pinagsama sa luya, ay nagbabalanse ng init at lamig sa buong herbal na gamot. Sa 5 dahon na herbal na gamot, mayroong sariwang luya na gumaganap bilang gabay upang painitin ang katawan, pataasin ang sirkulasyon ng dugo, bawasan ang pag-ihi sa gabi dahil sa lamig, at pataasin ang pagsipsip nga aktibong sangkap ng iba pang dahon. Kapag umiinom ng dahon ng lotus kasama ng luya, ang dahon ng lotus ay nagpapalamig at nagde-detox, habang ang luya ay nagpapainit, nagpapalaganap at nagpapagana ng bato. Ang dalawang ito ay nagkokomplemento sa isa't isa, ginagawang magaan ang katawan ngunit hindi malamig, pinalamig ang atay ngunit hindi nilalamig, gumagana ng maayos ang bato, at malalim ang tulog ng walang pagkabigla. Ito ay isang napakabalanseng kombinasyon, lalo na mabuti para sa mga matatanda na madalas na nakakaranas ng lamig at init na makasama. Sino ang dapat gumamit ng dahon ng lotus? Inire-rekomenda ko na gamitin niyo ang dahon ng lotus kung kayo ay kabilang sa mga sumusunod na grupo. Mataas ang taba sa dugo, may fatty liver, madalas na mainit sa loop at hot flashes, hirap matulog at madaling magising. Ang mga may mabigat at hindi komportableng katawan, madalas na pag-ihi sa gabi, mahinang bato at atay. Ang mga madalas kumain ng pinirito at maraming protina. Ang mga madalas na namamaga ang tiyan at hirap sa panunaw. Ang dahon ng lotus ay ligtas at lubhang angkop para sa mga nasa edad 60 pataas. Mga kababayan, ang dahon ng lotus ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapalamig at paglilinis kundi lumilikha din ng pakiramdam ng kabigatan sa buong katawan, isang bagay na lubos na kailangan ng mga matatanda. Kapag magaan ang katawan, nabawasan ang presyon sa atay at bato at mas malalim at mahimbing ang tulog. Dahon 5, dahon ngang bayabas, Psidium guajava, o dahon ngang bunga ngang panay, Syzygium polycephalum. Tagapangalaga ngang bituka, nagbabawas ngang pasanin ngang lason sa atay at bato. Mga kababayan, sa ating katawan, ang bituka ay parang gateway nga mga lason. Mahigit 70% krampasanin sa pag-detox ng atay at bato ay nakmumula sa mga dumi at bakterya sa bituka. Kung hindi malusog ang bituka, mararanasan niyo ang pagbloating, hirap sa panunaw, kabag, pagtatay, constipation, madilim na ihi, matagal na pagkapagod, mainit na atay, labis na pagod na bato, hindi mahimbing na tulog, at madalas na pagkabigla.
Kaya naman, palagi kong sinasabi na kung gusto niyo ngang malusok na bato, kailangan malinis ang bituka. At ang dahon ng bayabas o dahon ng bunga ngang panay ang siyang tagapangalaga na tumutulong upang linisin at patatagin ang digestive system. Bakit mabuti ang dahon ng bayabas at dahon ng bunga ngang panay para sa panunaw? Parehong dahon na ito ay mayaman sa natural na tannins, flavonoids, anti-inflammatory, makapangyarihang antibacterial compounds at antioxidants. Dahil dito, ang dahon ngang bayabas at dahon ngang bunga ngang panay ay may epekto sa pagpatay ngang masamang bakterya sa bituka, pagpapatatag ngang mikroflora, pagbabawas ngang pagtatay, kabag at fermentation. Binabawasan din nito ang pagbunga lason sa bituka at nagpapahigpit sa lining ngang bituka na nakakatulong sa mas mahusay na panunaw. Kapag malinis ang bituka, hindi nababali sa dugo ang malason at hindi na kailangan ng atay at bato na magtrabaho ng labis. Mekanismo ngang pagbabawas ngang pasanin ngang lason sa atay at bato. Ang maamatatanda ay madalas na nakakaranas ngang mahinang pagsipsip. Mahina ang tiyan, matagal na banayat na pamamagangang bituka, hirap sa panunaw pagkatapos kumain, mainang detoxification, at labis na pagpapanatili ng dumi sa bituka. Kapag 50% lamang ang gumagana ngang bituka, ang atay at bato ay kailangang magtrabaho ang 150%. Ito ang nagiging sanhing madilim na ihi, pagkapagod sa buong araw, pag-ihi sa gabi, at hirap sa pagtulog dahil sa pag-ipon nga lason sa katawan. Ang dahon ng bayabas at dahon ng bunga ngang panay ay nakakatulong upang mabawasan ang dami ngang lason na pumapasok sa dugo, binabawasan ang pamamaga sa bituka, bumubuo ngang mas kaunting lason, at nagpapataas ngang kahusayan ngang pagsipsip ngang sustansya. Pinipigilan din nito ang fermentation at pag-ipon ngang gas na binabawasan ang presyon ngang lason sa atay. Pinabawasan nito ang pasanin sa pagde-detox ng bato. Kapag nalutas ang pasanin sa bituka, mararamdaman niyo na gumaan ang inyong katawan, malinaw ang isip, malusok ang bato, malamig ang atay, at mas malalim ang tulog. Dahon ngang bayabas, natural na gamot sa panunaw nga Pilipino. Matagal nang ginagamit ng mga Pilipino ang dahon ng bayabas upang bawasan ang pagtatay, kabag, pamamagang bituka, pagpahigpit ngang lining ng digestive tract, antioxidant, at pagpapatatag ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, ang dahon ng bayabas ay naglalaman ng polyphenols na may kakayahang pigilan ang bakterya na nagiging sanhi ng pagtatay, bawasan ang asukal sa dugo at bawasan ang kolesterol. Dahil dito, ang matatandang gumagamit ngang dahon ng bayabas ay nakakaramdam ngang magaan ang tiyan, mas madaling kumain, nabawasan ang kabag, at mas mahimbing ang tulog dahil hindi na magulo ang bituka sa gabi. Dahon ngang bunga ngang panay, detoxifying wonder para sa mga matatanda. Kung pipiliin niyo ang dahon ng bunga ng panay, mas malawa ang mga benepisyo nito, malakas na antibacterial, mabuti para sa pamamaga ng bituka, pinabawasan ang taba sa dugo, nagpapalamig at nagde-detox, nagpapatatag ng asukal sa dugo, sumusuporta sa atay at apdo, at nagpapalamig ng katawan. Ginagamit ng matatanda ang tubig ng bunga ng panay pagkatapos kumain upang bawasan ang taba, kabag, pasiglahin ang panunaw, at linisin ang bituka. Para sa mga matatanda, ang dahon ngang bunga ngang panay ay isang kayamanan na nakatulong upang maging malusok ang atay, magaan ang bato, komportable ang katawan, at mas kaunti ang init sa loob. Mahimbing ang tulog at hindi madalas magising. Sino ang dapat gumamit ng dahon ng bayabas o dahon ng bunga ngang panay? Lubhang angkop kayo kung nakakaranas ng kabag, hirap sa panunaw, madalas na pag-ihi sa gabi, mahina ang atay at mainit sa loob, mahina ang bato at pagod, mataas ang taba sa dugo, medyo mataas ang asukal sa dugo, pagtatay loose stools, hindi buo ang dumi,
at may amoy ang hininga dahil sa mahinang panunaw. Kapag malusog ang bituka, mas malalim ang natural na tulog, mayos ang pagana ng bato, at pakiramdam niyo ay bumabata kayo nga ilang taon. Pinagsama sa luya upang mapalakas ang panunaw at detoxification. Ang luya, tulad ng tinalakay ko sa panimula, ay isang guiding medicine na nagpapainit ng tiyan, nagpapalakas ng panunaw, binabawasan ang kabag, nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo sa bato at atay, at nagpapataas ang pagsipsip ang mga aktibong sangkap ang dahon ngang bayabas o dahon ngang bunga ngang panay. Kapag uminom kayo ngang dahon ng bayabas o dahon ng bunga ngang panay kasama ngang luya, magiging magaan ang tiyan, masarap kumain, maayos ang panunaw, gagaan ang pakiramdam ngang bato, malamig ang atay, at comfortable ang katawan sa buong araw. Mahimbing ang tulo sa gabi at mas kaunti ang pag-ihi. Ito ang dahilan kung bakit ang dahon ng bayabas o dahon ng bunga ng panay ay pinili bilang huling piraso sa 5 dahon na herbal na gamot. Mga kababayan, ang dahon ng bayabas o dahon ng bunga ng panay ay hindi lamang nakakatulong sa malusog na panunaw kundi nakakatulong din upang mabawasan ang lason mula sa ugat na nasa bituka. Kapag malinis ang bituka, gagaan ang atay, maluso ang bato, at malalim ang tulog, umaasa ako na maunawaan niyo at pahalagahan ang halaga ng mga dahon na ito na tila napakasimple. Kababayan, pagkatapos kong ibahagi ng detalyado ang 5 dahon at ang papel ngang bawat isa sa pagsuporta sa bato, paglilinis, pagpapagaan ngang katawan, at pagbibigay ngang mas malalim na tulog, ngayon, nais kong gabayan kayo sa tamang paraan ngang paghahanda, angkop na dosis para sa mga matatanda, at ipaliwanag ng malinaw ang mekanismo ngang kombinasyon ng herbal na gamot upang kayo ay makagamit ng may kumpiyansa. Ipapakita ko ito ng detalyado at malinaw. Madaling ilapat para sa mga kababayan na 60 taong gulang pataas na laging nangangailangan ng ligtas, natural at madaling gamitin na pamamaraan. Detalyadong gabay sa paghahanda at paggamit. Paghahanda ng sangkap. Ito ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ligtas kayo at makakuha ng sapat na aktibong sangkap mula sa 5 dahon at sariwang luya. Inirekomendang dosis para sa isang paggamit. Para sa isang kaldero na humigit, kumulang 1 hanggang 1. 5 litro ang tubig. Ihanda ang sumusunod. Daon NG plantain, 10 hasta 15 gramos sariwa. Daon na NG perilla, 10 a 15 gramos sariwa. Dahon ng pandan, 1,2 malalaking dahon sariwa. Dahon ng lotus, isang bahagi ng pinatuyong dahon ng lotus na kasing laki ng kalahati ng palat o 10 gramos sariwa, pinira-piraso. Dahon mi bayabas o dahon mi bunga mi panay, 10,20 gramos sariwa. Sariwang luya, pumpteg manipis na hiwa depende sa inito lamig ng katawan. Kung malamig ang katawan at madaling nilalagnat, gumamit ng 8,10 hiwa. Kung madalas na mainit sa loop, gumamit lamang ng 4,5 hiwa. Paano pumili ngang malinis at ligtas na dahon? Pumili ngang sariwang dahon, hindi dilaw, hindi kinain ngang insekto, at hindi durog. Iwasan ang pagkuhang dahon na malapit sa lupa dahil madaling kapitan ng dumi at pesticide residue. Pinakamabuti kung mula sa sariling bakuran o bilhin sa tindahan ng gulay na may organikong sertipikasyon. Kung gagamit ng dahon ng lotus, mas mainam ang pinatuyo dahil madaling imbak at matatag ang aktibong sangkap. Tandaan, ang kalidad ng sangkap ang nagtatakda ng 50% ng bisa ng herbal na gamot. Mga hakbang sa paggawa. Sundin lamang ang 3 simpleng hakbang na ito. Hakbang 1, hugasan ng maayos at ihanda. Hugasan ang bawat uri ngang dahon sa ilalim ngang umaagos na tubig upang alisin ang dumi.
Ibabat ang mga dahon sa malapnaw na tubig na may asin sa loob ng 5,10 minuto para sa karagdagang seguridad. Bahagyang kurutin ang mga dahon. Maliban sa dahon ngang pandan dapat hiwain pahaba lamang upang mapanatili ang amoy. Balatan ng manipis ang luya, durugin, at hiwain ng manipis upang mas madaling matunaw ang maaktibong sangkap sa tubig. Madalas na hindi pinapansin ang hakbang ng pagkurit ng dahon, ngunit ito ang sikreto upang mas maraming aktibong sangkap ang may labas. Hakbang 2. Pakuluan ng tama ang oras upang makuha ang maaktibong sangkap. Ilagay ang lahat ng sangkap sa kaldero, magdagdag ng humigit kumulang 1 hanggang 1.5 litro ng tubig. Pakuluan sa malakas na apoy hanggang kumulo. Kapag kumulo na, bawasan sa mahinang apoy at hayaang kumulo ng dahan-dahan sa loob ng 10,15 minuto. Bakit kailangan pakuluan sa mahinang apoy? Ang maaktibong sangkap sa dahon ng lotus, perila, at plantain ay pinakamabuti na natutunaw sa mababa at matatak na temperatura. Ang pagpapakulo sa malakas na apoy ng matagal ay madaling magpa-evaporate ng essential oils ng dahon ng pandan at perila. Pagkatapos kang 10,15 minuto, ang tubig ay magiging mapusyaw na berde o mapusyaw na dilaw na may mabangong amoy ng pandan. Sa puntong ito, handa na ito. Hakbang 3. Paano at kailan inom? Maari niyo itong inumin ng mainit o maligamgam, huwag malamig. Maaring hatiin sa 2,3 beses na pag-inom sa isang araw. Maaring inumin bilang kapalit ngang tubig, ngunit huwag lumampas sa 1.5 litro sa isang araw. Para sa pinakamataas na bisa, inirekomenda ko ang pinakamahusay na oras ng pag-inom. Sa umaga, 30 minuto pagkatapos kumain, upang maayos na magsimula ang bato at atay. Sa hapon, 4:07 p.m., pinakamabuti para sa detoxification at hindi makakaapekto sa tulog. Huwag inumin pagkatapos na 7 p.m. dahil ang dahon ng plantain ay diuretic. Ang pag-inom ng huli ay maaring magpaihi sa inyo sa gabi at makaapekto sa tulog. Makapalala kapag humakamit. Uminom ng malabnaw, huwag puro. Ang mga matatanda ay hindi angkop sa pag-inom ng napakapuro na tubig dahil madali itong magpababa ang presyon ng dugo o magdulot ng discomfort sa tiyan. Huwag gumamit ng tuloy-tuloy ng higit sa 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, maaring magpahinga ng 1,2 araw upang ang katawan ay mag-adjust. Pagkatapos ay ipagpatuloy. Ang mga may mababang presyon ng dugo at mga nagde-dehydrate ay dapat mag-ingat. Ang mga pasyente na may malalang sakit sa bato sa advanced stage ay dapat kumonsulta sa doktor. Huwag magdagdag nga asukal o honey dahil ang asukal ay bahagyang makakabawas sa epektong paglilinis ng atay at bato. Hindi dapat gamitin ng mga buntis ang dahon ng lotus at perila sa mataas na dosis. Kombinasyon ng epekto. Bakit napakalakas ng 5 dahon at luya? Mga kababayan, ang bawat dahon ay may sariling gawain. Kapag pinagsama, lumilikha sila ng synergistic effect na nagpapalusok sa bato, nagpapagaan sa atay, naglilinis sa katawan, nagbibigay ng malalim na tulog, at nagpapalinaw ng isip. Narito ang detalyadong mekanismo upang mas maunawaan niyo. Sumusuporta sa mas mahusay na detoxification ng bato. Ang dahon ng plantain ay isang malakas na diuretic na nakakatulong sa bato na maglabas ng lason sa pamamagitan ng ihi, binabawasan ang pamamaga, at binabawasan ang presyon sa glomeruli. Ang luya ay anti-inflammatory at nagpapataas ng sirkulasyon, binabawasan ang banayad na pamamaga sa bato at nagpapataas ng daloy ng dugo sa bato na nakakatulong sa mas epektibong pagsala. Ang dalawang sangkap na ito ay pinagsama upang magbigay ng ginhawa sa bato, binabawasan ang pag-ihi sa gabi at binabawasan ang pagkapagod, nagpapagaan ng katawan, naglilinis, at nag-alis ng lason. Ang dahon ng perila ay naglilinis sa pamamagitan ng pawis, nagbubukas ng pangalawang daanan ng detoxification,
na binabawasan ang pasanin sa atay at bato. Ang dahon ng lotus ay nagpapalamig sa atay, nagpapababa ng taba sa dugo, at nagpapalamig sa loob. Kapag malami ang atay, mas kaunti ang init sa katawan, mas malalim ang tulo at mas epektibo ang pagana ng bato. Ang dahon ng plantain ay nagbabalansa ng tubig, hindi nagpapanatili ng tubig, binabawasan ang pamamaga sa paa, mukha at kamay. Kapag gumagana ang tatlong mekanismong ito ng sabay-sabay, mararamdaman niyo na magaan ang inyong katawan na parang bagong labas sa spa, malinaw ang inyong isip, comfortable ang inyong tiyan, at mahimbing ang inyong tulog. Mahimbing na tulog, payapang isip, binabawasan ang pagkabalisa. Ang dahon ng pandan ay pampakalma, nagpapatahimik ng utak, binabawasan ang palpitasyon, at tumutulong sa utak na maglabas ng natural na melatonin. Ang dahon ng lotus ay may banayad na pampakalma, binabawasan ang stress. Kapag pinagsama sa dahon ng pandan, nagbibigay itong malalim at tuloy-tuloy na tulog. Kapag mainit ang katawan, malamig ang atay, at magaan ang bato, dagdagan pa ngang natural na pampakalmang dahon ng pandan at lotus, mas mabilis kayong makatulog, mas malalim, mas kaunti ang pagising, at mas kaunti ang pag-ihi sa gabi. Mga kababayan, ang 5 dahon at luya na ito ay mga regalo mula sa kalikasan kung gagamitin ng tama, sapat at regular. Makikita niyo na magaan ang katawan, hindi napapagod ang bato, malamig ang atay, malinis ang bituka, malalim ang tulog, at malinaw ang isip pagising sa umaga. Ang herbal na gamot na ito ay angkop para sa mga matatanda, ligtas, madaling gawin, mura, ngunit napakabisang epekto. Mga kababayan, pagkatapos kong ibahagi ng buo ang bawat dahon, ang paraan ngang paghahanda, ang oras kang pag-inom, at ang pinaksamang mekanismo ngang 5 dahon na herbal na gamot na pinaksama sa sariwang luya, ngayon, nais kong tapusin sa isang malinaw na konklusyon upang magkaroon kayo ng kumpletong pag-unawa, kumpiyansa, at kapayapaan ngang isip kapag nilalapat ito. Susulatin ko ito sa tonong isang doktor, malumanay, siyentipiko, at praktikal, na parang nakasama na tayo mula simula. Mga kababayan, ang kalusugan ngang bato, atay, bituka, at tulog ay apat na haligi na nagtatakdangang kalidad ngang buhay ngang matatanda. Kapag humina ang isang haligi, kailangan ng iba na suportahan at madaling magdulot ng pagkapagod, pamamaga, pag-ihi sa gabi, init sa loop, hirap matulog, mahinang gana kumain, at pagbabaan moral. Ang 5 dahon na herbal na gamot na pinagsama sa sariwang luya na itinuro ko sa inyo sa buong artikulo ay ang paraan upang sabay-sabay na i-activate ang lahat ng 4 na haligi na iyon na tumutulong sa inyong katawan na mag-adjust, mag-detox, at mag-recover sa pinakanatural na paraan. At sa ibaba, isasumari ko ang lahat ng benepisyo at mahahalagang paalala na kailangan ninyong tandaan. Buhat ngang benepisyo, pagpapatunay sa bisangang herbal na gamot, pagkatapos ng regular na paggamit ng 7,14 araw, karamihan sa inyo ay makakaranas ng malinaw na pagbabago, maluso na bato, mahusay na paglabas. Nabawasan ang pag-ihi sa gabi dahil sa diuretic effect ng dahon ng plantain, banayad na anti-inflammatory ng luya, at paglilinis ngang urinary tract ng dahon ng bayabas, bunga ngang panay. Ang bato ay nakakakuhang ginhawa, nababawasan ang presyon, at matatag ang daloy ng ihi na nagpapagaan sa katawan at binabawasan ang pagkapagod. Magaan ang katawan, malinaw ang isip, mas kaunti ang pagkapagod. Ang dahon ng perila, dahon ng lotus, at plantain ay sabay-sabay na naglilinis at nagde-detox sa pamamagitan ng pawis, ihi, atay, at bituka. Kapag nabawasan ang lason, natural na gumagaan ang katawan, mas mabilis kumilos at malinaw ang isip. Malamig ang atay, mahusay ang panunaw, comfortable ang tiyan. Ang dahon ng lotus
at dahon ng bayabas, bunga ngang panay ay nagpapababa ang init sa loop, nagpapalamig at nagpapatatag ng bituka. Napakabuti nito para sa mga madalas na namamaga ang tiyan, kabag at hirap sa panunaw. Malalim na tulog, payapang isip, malinaw pagising. Dahil sa pampakalma nga, dahon ng pandan at dahon ng lotus, kasama ang mahusay na detoxification ng katawan at hindi pagkapagod ng bato sa gabi, mas madali kayong makatulog at mas malalim hanggang umaga. Tumaas ang enerhiya, nabawasan ang pamamaga, pakiramdam ay mas malakas. Para sa madalas na namamaga ang paa, mata at mabigat ang mukha, katawan, ang herbal na gamot na ito ay napakabisa dahil ito ay diuretic at nagpapatatak ng tubig, electrolytes. Sa madaling salita, ito ay isang komprehensibong herbal na gamot na sumusuporta sa mga ugat ng problema, hindi lamang sa paggamot ng sintomas. Nakakatulong ito sa katawan na mag-recover, mag-adjust, mag-filter at magpagaling sa pinakanatural na mekanismo. Mahahalagang payo at babala ang kailangan niyong tandaan, panatilihin ang regular na paggamit. Hindi nagbabago ang katawan ng matatanda sa isang gabi. Ang bisa ay nakmumula sa pagtitiyaga, regular na pag-inom araw-araw, sapat na dosis, at sa tamang oras. Ito ay suporta, hindi gamot. Nais kong bigyang diin na ang 5 dahon at luya na herbal na gamot ay hindi kapalit ng mga gamot sa bato, atay, presyon ng dugo o diabetes. Ang makababayan na sumusunod sa medical treatment ay dapat pa ring ipagpatuloy ito. Ang herbal na gamot na ito ay nakakatulong lamang upang mabawasan ang makasintomas, pataasin ang lakas, dagdagan ang detoxification, at suportahan ang recovery. Ang ilang individual ay dapat mag-ingat, mga buntis. Hindi dapat gumamit ng dahon ng lotus at perila sa mataas na dosis. Kung nais gamitin, kumonsulta muna sa doktor. Mga may mababang presyon dugo, ang luya at dahon ng lotus ay maaring bahagyang magpababang presyon dugo. Gumamit lamang maliit na dosis at subaybayan ang katawan. Gumagamit ngang Western medicine, lalo na sa presyon ng dugo, anticoagulants, at diabetes, dapat uminom ngang herbal na gamot na ito ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos ng Western medicine. Mga may malubhang sakit sa bato, dapat kumonsulta sa doktor bago gamitin dahil sa limitadong kakayahan ng bato na magsalang ng tubig at electrolytes. Makanachte dehydrato o may paktatay, huwag humamit ng dahon ng plantain sa mataas na dosis dahil ito ay diuretic at maring makpalala na kondisyon. Huwag uminom ng masyadong puro o masyadong marami. Ang napakapuro na tubig o pag-inom ng higit sa 1.5 litro sa isang araw ay maaring magdulot ng bahagyang pagkawala ng electrolytes, madalas na pag-ihi, at pagbabangang presyon ng dugo. Gumamit lamang ng sapat, tamang dosis at sa tamang oras. Mga kababayan, ang 5 dahon na herbal na gamot na ito ay napakadaling hanapin, mura, madaling lutuin, madaling inumin, at napakaligtas kung gagamitin ng tama. Maraming kababayan, pagkatapos ilapat ito sa loop ng 5,7 araw, ay nagbigay ng feedback na mas mahimbing ang tulog, hindi na nagigising ng 2,3 beses sa gabi, magaan ang katawan, malinaw ang ihi at mas kaunti ang amoy, at pakiramdam ay malakas at hindi na masakit ang ulo pagising sa umaga. Umaasa ako na gagamitin niyo kaagad ang formula na ito sa loop ng 7 araw upang maramdaman ang pagbabago sa inyong katawan. Ibahagi ang inyong resulta sa akin. Kumusta ang inyong tulog? Gaano naging magaan ang inyong katawan? Gaano nabawasan ang pag-ihi sa gabi? Nais kong marinig ang inyong feedback upang makapag-adjust ako at makapagbigay ng karagdagang payo kung kinakailangan. Ikalat din ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang sinumang may matatandang magulang, sinumang pagod, sinumang umihi sa gabi,
Sinumang hirap matulog ay maaring makinabang sa herbal na gamot na ito. Mga kababayan, sa edad na ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang mahabang buhay, kundi ang malusog na buhay, magaan na buhay, masayang buhay, mahimbing na tulog, at malinaw na isip. Ang 5 dahon at luya na herbal na gamot ay hindi isang salamangka, ngunit ito ay isang natural, ligtas, at banayad na terapi, batay sa natural na mekanismo ngang pagpapagaling ngang katawan. Umaasa ako na ang herbal na gamot na ito ay makakatulong sa inyo na magkaroon ng magaan, comfortable at kumpletong maaraw.